Magandang araw mga kababayan. Narito po ang pinakabagong update tungkol sa binabantayan nating bagyo na si Nika ngayong araw, November 10, 2024 na patuloy na lumalakas. Alamin natin kung may pagbabago sa direksyon ng bagyo at yung iba pang mga bagyo na susunod dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, ang sentro ng severe tropical storm Nika ay matatagpuan sa layong 690 kilometers sa silangan ng Infanta, Quezon. Nagtataglay ito ng maximum sustained winds na 100 kilometers per hour. Malapit sa gitna na may mga bugso ng hangin na umaabot hanggang 125 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ang malalakas na hangin ay umaabot hanggang 300 kilometers mula sa sentro ng bagyo. Sa kasalukuyang track forecast, si Nika ay inaasahang kikilos papuntang kanluran, hilagang kanluran at posibleng maglandfall sa Isabela o Aurora bukas ng hapon, November 11, Monday. Medyo tumaas yung track niya ng konti, however, hahagipin pa din niya ng Central Luzon at anumang oras pwede pang magbago ang kanyang galaw. Kaya patuloy kayong tumutok dito sa channel. Asahan din ang patuloy na paglakas nito at maaaring maabot ang typhoon category bago maglandfall. At kung titingnan din natin yung iba pang mga bagyo, meron tayong 3 bagyo na minomonitor at isang low pressure area. Si Marce na papunta na ng Vietnam, si Nika ang pinaghahandaan nating bagyo na magla-landfall na bukas at ito naman yung low pressure area na mataas ang chance na maging bagyo din at yung isa pa ang pinakamalayo, meron siyang international name na Manyi at tinutumbok din ang Pilipinas niyan. So paghandaan natin ang mga ito mga kababayan. At dahil sa patuloy na paglakas at paglapit ni Nika sa bansa, itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa timog silangang bahagi ng Isabela at hilagang bahagi ng Aurora na ang banta ng hangin ay aabot sa 62 to 88 kilometers per hour. May minor hanggang moderate na banta sa Buhay at Ari-Arian. Signal number 1 naman sa ilang bahagi ng Cagayan, buong Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, timog silangang bahagi ng Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, silangang bahagi ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, hilaga at silangang bahagi ng Pampanga, hilaga at silangang bahagi ng Bulacan, silangang bahagi ng Quezon kasama ang Polillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at hilagang silangang bahagi ng Albay. At ang sabi ng Pag-asa, ang pinakamataas na signal na pwede nilang ideklara ay signal number 4 sa latest heavy rainfall outlook na maidudulot ng bagyong Nika ngayong araw, November 10. Asahan ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa mga susunod, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur. Sa lakas ng ulan na ito, may posibilidad ng flash floods o landslides, kaya't mag-ingat sa mga mabababang lugar at malapit sa bundok. Bukas, intense to torrential sa Isabela, Cagayan, Aurora, heavy to intense naman sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Abra at moderate to heavy sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon, Nueva Ecija, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Sa Martes, November 12, heavy to intense rainfall sa Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur at moderate to heavy rainfall naman sa La Union, Pangasinan, Benguet, Nueva Ecija, Quirino, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Aurora. Bukod sa epekto ng bagyo, ang northeasterly wind flow ay magdadala rin ng mga malalakas na hangin lalo na sa mga lugar na malapit sa baybayin at sa mga matataas na lugar. Ang mga lugar na maaaring makaranas nito ngayong araw ay ang Batanes, Babuyan Island, hilagang bahagi ng Cagayan at Ilocos Norte. Bukas, mararanasan pa din ito sa Batanes, Camarines Sur at Catanduanes. At sa Martes, sa Batanes pa din at Cagayan, kasama ang Babuyan Island. May minimal hanggang katamtamang panganib ng storm surge sa loob ng 48 hours sa mga lugar na mabababa at lantad sa baybayin. Kasama rito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Babuyan Island, Isabela, Zambales, Aurora, Quezon, Polillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Catanduanes. Pinapayuhan po ang lahat na patuloy na subaybayan ang mga susunod na update ukol sa bagyong ito, maging handa sa mga posibleng epekto tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na may mga nakataas na tropical cyclone wind signal. Ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok
at manatiling ligtas.